Mahilig ka ba sa patis? Ako, mahilig ako sa patis. At nandito ako sa Tanza, Cavite. Sa Tanza, Cavite, isa sa mga pangunahing ikinabubuhay dito ay alamang. Ayan. Alamang ang pangunahing sangkap ng patis. Kasama ko dito si Ate Marites. Ang Marites ng Tanza, Cavite. Sarap talaga ng patis ni Ate. Mahabang proseso ang pinagdaraanan ng mga alamang bago sila maging patis. So ito yung alamang, tas ang gagawin, ibuburo natin siya dito. Ang sabi sa akin ni Ate Marites, kailangan iburo ito ng at least 15 days. Okay. 15 days. Pero kung gusto mong mas masarap ang iyong patis, ilang araw? Isang buwan po. Isang buwan. Isang buwang ibuburo para kumatas siya talaga at sumarap siya talaga. After isang buwan, ganito na yung magiging itsura niya. Pak! Yan! Yan po ang katas ng alamang. Tapos, yung katas ng alamang, ang gagawin nila, lulutuin nila ng 3 oras. Ayan. 3 oras na pong kumukulo yan, mga kapuso. Talagang niluluto nila ng mabuti yung kanilang patis. Bakit po kailangan lutuin ng matagal yung patis? Babaho. Magkakaroon ng amoy siya. So, ibig sabihin, kapag nakabili tayo ng patis na medyo malansat sa mabaho, Hindi po yung luko-luko. sinortcut yun. Sinortcut. Madalian po. Madalian. Pero tayong mga Marites, iba. Si Ate Marites, iba. Ate, patikim po ng patis nyo. Ako. Ang sarap! Ate, promise, hindi kita niluloko. Pengen Hindi nga po, talaga masarap po yan. Ang sarap talaga. Yung talagang kinikilig ka sa alat. Tsaka hindi siya yung malansang alat. Talagang, yung talagang lasang dagat. Alam mo yung flavor of the sea. Flavor of the sea! Ang sarap. Panalo talaga to. Bagay na bagay sa kalamansi. Sausawan. Panalong panalo. Abangan si Ate Marites at ang kanyang patisan sa Pinasarap. Bili na kayo ng patis!